Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari sa Honas. Kung paanong naging isang palatandaan si Honas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit higit na di hamak kay Honas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. At sa ating ebanghelyo, ibinibigay sa atin ni Jesus ang kwento, ibinabalik sa atin ang kwento ni Honas. Dahil lang noong panahong iyon, maraming tao ang patuloy na humihingi ng palatandaan kay Jesus para sila ay maniwala na si Jesus nga ang Mesiyas, ang magliligtas sa kanila. Ang kwento ni Honas, narinig natin sa unang pagbasa na kung saan ipinahayag niya sa bayan ng Ninibe na kung ano ang plano ng Diyos na paggunaw sa kanilang bayan kung sila ay hindi magsisisi. Pero yung kwento ni Honas na binabanggit ni Jesus dahil nung una si Honas ay tumanggi. Ayaw niya na ipahayag sa mga Ninibe ang mensahe ng Panginoon. Tumakas siya, lumayo siya, umiwas siya, hanggang siya ay kainin ng isang malaking isda o yung balyena, at doon ay 3 araw siyang nanatili sa loob ng tiyan ng balyena. At ito din yung mangyayari kay Jesus. Sa loob ng 3 araw, doon siya sa libingan. Doon siya mananatili at pagkatapos o pagdating ng 3 araw ay siya ring mabubuhay. At ito yung pinakapalatandaan. Kaya nga pinaghahandaan natin yung kanyang pagkabuhay. Mananatili siya doon sa loob at pagkatapos ay katuparan na ng kaligtasan. So kung paanong si Honas ay nagpapahayag ng pagsisisi na dapat ang buong bayan ay magbalik loob sa Diyos, ngayon naman ay si Jesus ay patuloy ding nagpapahayag ng magbalik loob sa Diyos, pagsisihan ang mga kasalanan. Yun lang ang palatandaan
no, na ibibigay at talagang magiging kapani-paniwala para sa lahat kapag ito ay nangyari. Pero maganda mapagnilayan natin, no, maging sa panahon natin ngayon, baka ito din yung mensahe, no, na sinasabing napakasama ng lahing ito. Ano nga ba ang nangyayari sa generation natin? Iba't ibang generation, may generation X, generation Z, generation, ngayon ay generation beta, may alpha, kung ano-anong mga generation na tinatawag natin. Sa digital world o modernong panahon, paano nga ba natin tinatanggap ang mensahe ng Diyos ng pagsisisi? Paano ba natin nauunawaan sa ngayon at ipinapaunawa sa mga tao, no, sa kabila ng pagiging moderno natin, na tayo po ay may mga nagagawang kasalanan. Dahil ngayon, no, unti-unti, parang yung kasalanan ay ninonormalize natin. Parang ang kasalanan nagiging subjective. Depende sa tao kung sino ang gumawa. Kapag ang kasalanan ginawa ng ordinaryong tao, sabihin, kapag taga-Tondo ang gumawa ng kasalanan, patay agad yan. Pero kapag kilala sa lipunan, kahit pumatay ng marami, gusto nating i-justify na okay lang yan. Maging sa pagsasama, no? Kapag sikat, kapag kilalaan ng tao, kahit nga hindi mag-asawa, sinasabi natin, na-justify natin, okay lang yan. Pero kapag hindi kilala, o kaya naman, no, kapag mga sikat na tao, gusto natin payagan na mag-divorce. Pero kapag ordinaryong tao, wala tayong ginagawa. So yung kasalanan, no, natin, kung paano yung kasalanan ng mga taga-Ninive, hindi na ito nagiging individual, kundi kasalanan ng bayan. Kaya nga maganda po, no? Maganda yung kwento sa unang pagbasa na pinangunahan ng hari ang pagsisisi. Pinangunahan ng hari ang pag-aayuno para iparating sa Diyos na na-realize nila na nagkasala nga sila sa Diyos at dapat lahat ay magsisi. Lahat. Walang magtatrabaho, walang kikilos, mag-aayuno lahat. Kaya, no, hindi na itinuloy ng Diyos ang paggunaw o pagpaparusa sa bayan ng Ninive. Di ba? Kung sa atin mismo, no? Kasi ngayon, mismong mga leader natin, mismong mga may katungkulan, nakakalungkot man, no? Pero baka sila ang nagdadala patuloy, no, na nagdadala sa atin sa pagkakasala. Gaya nga ng nasabi ko, no, gusto natin illegalize ang mga kasalanan para lamang ma-justify yung mga pang-personal at pansarili nating mga hangarin sa buhay. Kaya ngayon, no, kahit nga sa kasalukuyan, dahil sa mga kampanyang nangyayari, okay na lang, no? Basta nagbigay ng pera para sa atin, mabait na yan. Basta binigyan ka ng pera, okay na yan. Hindi natin na nakikita yung kasalanan na nangyayari sa paligid natin. Basta't may matanggap tayo, higit na ang ating mga mata. At kukonsintihin na natin ang bawat isa. So, muli, sa panahon ng Kwaresma, nitong 40 araw na paghahanda, mapagnilayan nawa natin ang mga nagagawa nating mga kasalanan, hindi lang bilang individual, kundi bilang isang bayan. Pagsisihan ang ating mga kasalanan, magbalik loob
kay Jesus. Amen.